Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Sa ilalim ng maliwanag na sinag ng araw sa disyerto, naglalakad ang libu-libong Israelita sa masikip na landas na tila walang katapusan. Ang kanilang mga paa ay naglulumok sa buhangin, at ang init ng araw ay tila apoy na humahaplos sa kanilang balat. Ilang araw na silang naglalakbay, at sa bawat hakbang, ramdam nila ang bigat ng gutom, uhaw, at pagod. Ilang araw pa kaya bago tayo makarating sa lupain iyon? Tanong ni Miriam sa kanyang asawa, habang pasan ang kanilang anak. Hindi ko alam, sagot ng lalaki habang pinapahid ang pawis sa noo. Pero naniniwala akong naroon tayo sa direksyon na itinuturo ni Moises. Ang kanilang paglalakbay ay nagsimula matapos ang makapangyarihang paglaya mula sa Ehipto. Ang mga alaala ng mga araw sa ilalim ng pagkaalipin ay sariwa pa sa kanilang mga isipan. Ang bawat isa sa kanila ay nakaranas ng hirap sa kamay ng mga taga-Ehipto, mabibigat na gawain, kakarampot na pagkain, at walang kalayaang gawin ang anumang nais. Naalala mo pa ba ang sinabi ni Moises tungkol sa lupang ipinangako? Tanong ni Miriam sa kanyang asawa habang naglalakad. Lupang sagana sa lahat, kung saan dumadaloy ang gatas at pulot. Sabi rin niya, punong-puno raw ito ng mga prutas, gaya ng igos, ubas at granada. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Miriam sa narinig. Granada? Anong klaseng prutas iyon? Tanong ng bata na kanilang pasan. Ngumiti si Miriam. Isa itong prutas na may matibay na balat sa labas, pero sa loob, puno ito ng mga buto na matamis at masarap. Isa itong simbolo ng kasaganaan. Habang nag-uusap ang pamilya, narinig nilang nagtipon-tipon ang ilang kalalakihan sa unahan. Lumapit sila upang makinig sa usapan ng grupo. Walang tubig, sigaw ng isa sa mga lalaki. Pinangakuan tayo ng lupang sagana, pero anong meron tayo rito? Wala kundi disyerto at pagkauhaw. Bakit ba tayo dinala ni Moises dito? Reklamo pa ng isa. Mas mabuti pa noong nasa Ehipto tayo. Alipin tayo, pero hindi naman tayo nagugutom o nauuhaw gaya ngayon. Sa likod ng nagkakagulong tao, tumayo si Moises kasama si Aaron. Kita sa mukha ni Moises ang bigat ng pasanin. Sa bawat pag-usan ng reklamo ng mga tao, parang bumibigat ang kanyang mga hakbang. Tahimik siyang nagdasal sa kanyang puso, Panginoon, tulungan mo kami. Gabayan mo kami sa panahong ito ng pagsubok. Pagkatapos ng ilang sandali, lumapit si Moises sa isang malaking bato na nasa gilid ng daan. Hinawakan niya ang tungkod na ibinigay sa kanya ng Diyos at pinalo ang bato. Sa lahat ng pagtataka, bumukal mula sa bato ang malamig na tubig na agad nilang ininom upang mapawi ang uhaw. Habang abala ang mga tao sa pag-inom ng tubig, napansin ni Miriam na tila may kakaibang sinasabi si Moises kay Aaron. Lumapit siya upang makinig. Ano ang sinasabi ni Moises? Tanong ni Miriam kay Aaron. May isa pang bagay na ipinahayag sa kanya ang Diyos, sagot ni Aaron. Sa lupang ipinangako, hindi lamang kasaganaan ang naghihintay kundi isang mas malalim na layunin. Sabi niya, may mga simbolo doon na magiging paalala ng biyaya at tipan ng Diyos sa atin. Simbolo? Tanong ni Miriam. Isa na rito ang granada, tugon ni Aaron. Ito'y magiging tanda ng kasaganaan at tipan ng Diyos sa kanyang bayan. Habang lumilipas ang mga araw, nagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Sa kabila ng mga pagsubok, pinanghahawakan ng mga tao ang pangakong ito. Sa kanilang mga puso, isang larawan ng lupang sagana ang nagbibigay sa kanila ng pag-asa. Sa bawat pag-usad ng kanilang mga hakbang sa disyerto, dala-dala nila ang pananampalatayang hindi sila iiwan ng Diyos. Isang gabi, habang nagkakampo ang mga tao sa paanan ng isang burol, nagtipon-tipon ang ilan sa kanila sa paligid ng apoy. Habang nagpapahinga, nagkwento ang isang matandang lalaki tungkol sa mga bagay na narinig niya mula kay Moises. Alam niyo ba, sabi ng matanda, ang granada ay may napakaraming buto sa loob, pero lahat ng iyon ay nasa ilalim ng isang matibay na balat. Parang tayo, marami tayong tribo, pero iisa tayong bayan sa ilalim ng tipan ng Diyos. Tahimik na nakikinig ang mga tao, habang ang apoy ay patuloy na nagliliyab sa gitna nila. Ang bawat isa ay nagmuni-muni sa sinabi ng matanda. Marami ang nagsimulang maniwala na ang granada ay hindi lamang isang prutas, kundi isang simbolo ng kanilang pagkakaisa. Sa ganitong paraan, natapos ang unang bahagi ng kanilang paglalakbay. Ngunit alam nilang marami pang pagsubok ang darating. Sa susunod na yugto, masusubok pa ang kanilang pananampalataya.
Ngunit sa bawat hakbang, daladala nila sa kanilang mga puso ang pangako ng Granada, isang pangako ng kasaganaan, buhay, at pag-asa. Habang nakatayo si Moises sa paanan ng bundok, malinaw pa rin sa kanyang alaala ang mga araw ng pagkaalipin sa Ehipto. Sa bawat sulok ng lungsod noon, maririnig ang daing ng mga Israelita habang binubugbog sila ng kanilang mga amo. Ang kanilang mga katawan ay pagod sa trabaho, ang kanilang mga puso ay puno ng pighati, ngunit ang kanilang mga mata ay nanatiling nakatingin sa langit, umaasa sa pagliligtas. Sa loob ng mahabang panahon, tila ba walang pag-asa, hanggang sa dumating ang araw na nagbago ang lahat. Moses, bulong ng tinig sa gitna ng nagliliyab na palumpong. Opo, Panginoon, sagot ni Moises, nanginginig sa takot ngunit puno ng paggalang. Ipalaya mo ang aking bayan mula sa Ehipto, utos ng tinig. Ako ang magiging gabay mo. Pagkatapos ng kakaibang karanasang iyon sa bundok ng Sinai, bumalik si Moises sa Ehipto. Sa tulong ng kanyang kapatid na si Aaron, humarap siya kay Paraon upang hingin ang kalayaan ng mga Israelita. Palayain mo ang aking bayan, mariing sabi ni Moises sa hari. Ngunit sa halip na pakinggan ang kanilang kahilingan, mas pinahirapan pa ni Paraon ang mga Israelita. Ang kanilang pag-asa ay tila nauupos na kandila, ngunit hindi sumuko si Moises. Paulit-ulit niyang hinarap si Paraon, hanggang sa dumating ang 10 salot na nagwasak sa Ehipto, mula sa pagbaha ng dugo sa ilog Nilo hanggang sa pagpatay ng lahat ng panganay na anak sa lupain. Sa wakas, napilitang palayain ni Paraon ang mga Israelita. Sa kabila ng kanilang takot, nagtipon ang mga tao at mabilis na umalis sa Ehipto, dala-dala ang kanilang kaunting ari-arian at malaking pag-asa. Habang naglalakad sila palabas ng lungsod, naririnig nila ang iyak ng mga taga-Ehipto na nawalan ng kanilang mga anak. Sa bawat hakbang, nararamdaman nila ang bigat ng kanilang desisyon, ngunit dama rin nila ang pag-asa ng kalayaan. Pagdating nila sa gilid ng pulang dagat, muli na namang dumaan sa pagsubok ang kanilang pananampalataya. Sa likuran nila ay paparating ang hukbo ni Paraon na nagbago ng isip at nagpasyang habulin sila. Sa harapan nila ay ang malawak na dagat na tila nagsasabing wala ng daan pasulong. Moises, sigaw ng mga tao, takot na takot. Bakit mo kami dinala rito upang mamatay sa disyerto? Ngunit sa halip na sumagot, itinaas ni Moises ang kanyang tungkod at nanalangin sa Diyos. Sa isang iglap, humati ang dagat, nagbukas ng daan sa pagitan ng mga alon. Agad na naglakad ang mga Israelita sa tuyong lupa, habang ang tubig ay nagmistulang pader sa magkabilang gilid nila. Tahimik ang lahat, tanging tunog ng kanilang mga yabag sa tuyong lupa ang maririnig. Nang makarating na sa kabilang panig ang huling tao, saka bumalik ang tubig sa dagat, tinabunan ang hukbo ni Paraon na nasa gitna pa ng daan. Tumahimik ang lahat habang pinagmamasdan nila ang paglamon ng tubig sa kanilang mga kaaway. Sa unang pagkakataon, naramdaman nila ang tunay na kalayaan. Malaya na tayo, sigaw ng isa, at kasunod nito ang pag-awit ng papuri kay Yahweh. Ang lahat ay nagdiwang, ngunit sa puso ni Moises, alam niyang ito ay simula pa lamang ng mas mahaba at mas mahirap na paglalakbay patungo sa lupang pangako. Sa kabila ng tagumpay sa pulang dagat, nagsimula na silang harapin ang hamon ng disyerto. Ang araw ay nag-aalab at walang kahit anong makikitang halaman o tubig sa paligid. Matapos ang ilang araw ng paglalakad, nagsimulang manghina ang kanilang mga katawan. Moises, nauuhaw na kami, reklamo ng mga tao. Wala bang tubig dito? Muling nanalangin si Moises sa Diyos, at sa utos niya, pinalo niya ang isang malaking bato gamit ang kanyang tungkod. Bumukal mula rito ang malamig na tubig, at napawi ang kanilang uhaw. Ngunit hindi pa rin doon nagtapos ang kanilang mga pagsubok. Wala rin tayong makain, reklamo muli ng ilan. Mabuti pa noong nasa Ehipto tayo, kahit papaano ay nakakain tayo ng sagana. Sa kabila ng kanilang reklamo, nagbigay pa rin ng solusyon ang Diyos. Sa tuwing umaga, isang misteryosong pagkain na tinatawag nilang mana ang bumabagsak mula sa langit. Ito ang nagsilbing pagkain ng mga Israelita sa araw-araw. Habang patuloy silang naglalakbay, unti-unting napuno ng pag-aalinlangan ang ilan sa kanila. Paano kung hindi natin marating ang lupang pangako? Paano kung dito na lang tayo mamatay sa disyerto? Ngunit sa kabila ng kanilang mga tanong, patuloy silang pinalakas ng mga pangako ng Diyos. Hindi tayo iiwan ng Panginoon, sabi ni Aaron sa mga nagdududa. Kung paano niya tayo iniligtas sa Ehipto at tinulungan sa pulang dagat, gagabayan niya rin tayo hanggang sa dulo ng ating paglalakbay. Ang mga salitang iyon ay nagsilbing liwanag sa madilim na bahagi ng kanilang paglalakbay. Sa kabila ng lahat ng pagsubok,
nagpatuloy sila, dala-dala ang pag-asang isang araw ay mararating nila ang lupang ipinangako, isang lupaing puno ng buhay, kasaganaan, at pag-asa. Habang nagpapahinga sila sa lilim ng isang bundok isang gabi, lumapit si Miriam kay Moises. "Kapatid, sa palagay mo ba ay matatapos ang lahat ng ito?" tanong ni Miriam. "Matatapos ito," sagot ni Moises habang nakatingin sa mga bituin. "At sa pagtatapos, mas mauunawaan natin kung gaano kalalim ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ang bawat hakbang natin sa disyerto ay may dahilan. Ang bawat butil ng mana, ang bawat patak ng tubig mula sa bato, ay paalala na hindi niya tayo iiwan kailanman." At sa ganitong pag-uusap, natapos ang isang araw ng kanilang mahirap ngunit makabuluhang paglalakbay. Ngunit alam nilang marami pang darating na pagsubok. Sa kanilang puso, nananatiling buhay ang pangakong lupain, isang lugar na puno ng igos, ubas, at granada. Ang pangakong iyon ang nagsisilbing lakas ng kanilang bawat hakbang. Nagsimula ang araw na may mabigat na alon ng init mula sa araw na sumisikat sa malawak na disyerto. Ang mga Israelita ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay, tinatahak ang tuyong lupain na walang anumang tanda ng buhay. Sa bawat hakbang, dama ng bawat isa ang pagkauhaw at pagod. Ngunit hindi lamang pisikal na pagsubok ang kanilang hinaharap, mabigat rin sa kanilang loob ang kawalang katiyakan. "Moses," sigaw ng isang lalaki mula sa likuran ng pangkat. "Hanggang kailan tayo maglalakad sa ganitong lugar na walang patutunguhan?" Nagtipon-tipon ang ilan sa paligid ni Moises, at nagsimulang magbulungan ang iba. "Walang pagkain, walang tubig. Hindi ba't mas mabuti pang nanatili na lang tayo sa Ehipto? Wala man tayong kalayaan noon," sabi ng isa, "pero hindi rin naman tayo nagugutom." Tumayo si Moises sa isang mataas na bato upang makita ng lahat. "Makinig kayo," malakas niyang sabi. "Ang Panginoon ang nag-akay sa atin palabas ng Ehipto, at siya rin ang magdadala sa atin sa lupain kanyang ipinangako." Tahimik ang lahat, ngunit halata pa rin ang pag-aalinlangan sa kanilang mga mukha. Sa sumunod na mga araw, lumala ang kalagayan. Ang mainit na araw ay tila apoy na sumusunog sa kanilang balat, at ang kanilang mga labi ay natuyo sa matinding uhaw. Ang kanilang mga anak ay nagsisimula ng manghina. Isang araw, isang grupo ng mga kalalakihan ang lumapit kay Moises. "Kailangan natin ng tubig," sabi ng isa. "Kung hindi, mamamatay ang ating mga pamilya." Muli, lumapit si Moises sa Diyos at nanalangin. Sa kanyang pagdarasal, narinig niya ang utos ng Panginoon. Dinala niya ang mga tao sa harap ng isang malaking bato. Sa pamamagitan ng kanyang tungkod, pinalo niya ang bato ng 2 beses. Sa lahat ng pagtataka, bumukal mula rito ang malamig na tubig na agad nilang ininom. Napawi ang kanilang uhaw, at pansamantalang nagbalik ang kanilang pag-asa. Ngunit hindi nagtagal, isa na namang pagsubok ang dumating. Nagsimula na namang magreklamo ang mga tao dahil sa kakulangan ng pagkain. Sa bawat kampo, maririnig ang mga daing ng mga tao. "Bakit pa tayo dinala rito kung wala rin naman tayong makakain? Mabuti pa sa Ehipto, nakakakain tayo ng sagana." Tahimik na nakinig si Moises sa kanilang mga reklamo. Alam niyang wala siyang kakayahang solusyonan ang lahat ng ito. Sa kanyang pag-iisa, lumuhod siya at nanalangin, "Panginoon, tulungan mo ang iyong bayan. Bigyan mo sila ng pagkain upang mapawi ang kanilang gutom." Kinabukasan, sa unang sinag ng araw, nakita ng mga tao ang isang kakaibang bagay na bumabalot sa lupa. Ito'y tila hamog na naging manipis na pagkain. Nagulat ang lahat, at isa-isang lumapit upang tingnan ito. "Ano ito?" tanong ng isang bata sa kanyang ina. "Hindi ko alam," sagot ng babae habang pinupulot ang kakaibang pagkain. Lumapit si Moises sa kanila at sinabi, "Ito ang mana na ibinigay ng Panginoon. Ito ang inyong magiging pagkain sa araw-araw." Ang bawat isa ay nagsimulang mangolekta ng mana, sapat lamang sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Sa bawat umaga, tuwing bumabagsak ang hamog, may bagong supply ng mana na nagiging pagkain nila. Sa kabila ng pagkakaroon ng pagkain at tubig, hindi pa rin nawala ang pag-aalinlangan sa ilan. May mga nagsimulang magtanong kung talagang darating pa ang araw na mararating nila ang lupaing pangako. "Hanggang kailan tayo maglalakad?" tanong ng isa sa kanyang kasama. "Baka naman wala talagang lupang pangako. Baka niloloko lang tayo ni Moises." "Maging mapagpasalamat tayo," sagot ng isang matandang babae. "Walang makakain sa disyerto, ngunit binigyan tayo ng Diyos ng pagkain mula sa langit." Habang nag-uusap ang mga tao, tahimik na nakikinig si Miriam sa kanilang mga hinaing.
Nilapitan niya si Moises ng gabi at sinabing, "Kapatid, marami na ang nawawalan ng pag-asa. Kailangan nilang maramdaman na hindi sila nag-iisa sa paglalakbay na ito." Tumango si Moises. Alam niyang hindi sapat na mayroon silang pagkain at tubig. Kailangan din ng mga tao ng matibay na pananampalataya upang magpatuloy. Isang araw, sa gitna ng kanilang paglalakbay, nagkaroon ng panibagong panganib. Dumating ang tribo ng mga Amalekita, mga mababangis na mandirigma na bihasa sa pakikidigma. Sila'y umatake sa mga Israelita, partikular sa mga mahihina at nahuhuli sa paglalakbay. "Moises," sigaw ni Joshua. "Inaatake tayo ng mga Amalekita." Agad na nagtipon si Moises ng mga mandirigma at pinangunahan ni Joshua ang laban. Habang nagaganap ang labanan, umakyat si Moises sa tuktok ng burol kasama sina Aaron at Hur. Itinaas niya ang kanyang mga kamay sa langit bilang tanda ng panalangin at paghingi ng tulong sa Diyos. Habang nakataas ang kanyang mga kamay, nananalo ang mga Israelita. Ngunit sa tuwing napapagod siya at ibinababa ang kanyang mga kamay, nagkakaroon ng kalamangan ang mga Amalekita. Kaya't sina Aaron at Hur ay umupo sa magkabilang panig ni Moises at tinulungan siyang itaas ang kanyang mga kamay hanggang sa lumubog ang araw. Sa wakas, nagtagumpay ang mga Israelita laban sa mga Amalekita. Nagdiwang ang lahat, ngunit alam nilang marami pang laban ang darating sa kanilang paglalakbay. Pagkatapos ng labanan, nagtipon ang lahat sa paligid ni Moises. Tumayo siya sa gitna nila at sinabi, "Ang labanang ito ay paalala na nasa atin ang Panginoon. Hindi niya tayo iiwan. Ngunit kailangan nating manatiling matatag sa pananampalataya. Ang bawat hakbang natin sa disyerto ay bahagi ng kanyang plano upang hubugin tayo bilang isang bayan." Tahimik na nakinig ang lahat. Alam nilang totoo ang sinabi ni Moises. Sa bawat pagsubok na kanilang hinarap, mula sa kakulangan ng tubig, sa gutom, hanggang sa panganib ng mga kaaway, natutunan nilang magtiwala sa Diyos. Habang nagpatuloy sila sa paglalakbay kinabukasan, ramdam ng bawat isa ang bagong pag-asa. Alam nilang malayo pa ang kanilang tatahakin, ngunit sa bawat hakbang, dala nila sa kanilang mga puso ang pangako ng Diyos. Sa kabila ng lahat, nananatili sa kanilang isipan ang pangakong lupaing sagana, isang lugar kung saan may trigo, igos, ubas, at granada. Ang pangakong ito ang nagsisilbing liwanag sa kanilang landas sa gitna ng madilim na disyerto. Pagkalipas ng maraming araw ng paglalakbay, unti-unting nagiging mas malinaw sa mga Israelita ang direksyon patungo sa lupang pangako. Bagamat mahirap ang kanilang dinaranas sa disyerto, ang mga pangakong binitiwan ni Moises tungkol sa kasaganaan ng lupain naghihintay sa kanila ang nagsilbing kanilang inspirasyon. Sa bawat kwentuhan tuwing gabi, hindi nawawala sa usapan ang tungkol sa mga prutas na naroon, lalo na ang granada. Pagdating natin doon, makakakita tayo ng mga punong hitik sa bunga, kwento ng isang matandang lalaki sa mga bata na nakapaligid sa kanya sa paligid ng apoy. Magkakaroon tayo ng mga ubas na matamis, mga igos na mabubulok sa dami, at mga granadang napakaraming buto, bawat isa'y kasing tamis ng pulot. "Bakit po granada ang laging binabanggit nyo?" tanong ng isang batang lalaki na nakikinig ng may pagtataka. "Ano ang espesyal sa prutas na yon?" Umiti ang matanda. Ang granada ay isang prutas na puno ng mga buto, ngunit lahat sila ay magkasama sa loob ng isang matibay na balat. Parang tayo, maraming tribo, ngunit nagkakaisa sa ilalim ng tipan ng Diyos. Isa itong simbolo ng kasaganaan at pagkakaisa. Kinabukasan, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Sa bawat hakbang, ramdam nila ang hirap ng pagtahak sa disyerto, ngunit dala-dala ng bawat isa ang pag-asang malapit na nilang marating ang lupang pangako. Sa isang pagkakataon, nilapitan ni Moises si Joshua. "Joshua, dumating na ang oras upang makita natin ang lupaing ipinangako sa atin ng Diyos. Pumili ka ng 12 lalaki mula sa bawat tribo, at ipadala sila upang magsiyasat sa lupain ng Kanaan." "Opo, Moises," sagot ni Joshua, puno ng sigla at pananabik. Agad niyang tinipon ang 12 piling lalaki, at ipinaliwanag sa kanila ang kanilang misyon. "Pumunta kayo sa lupain iyon at tingnan kung ano ang naroroon," utos ni Joshua. "Tignan niyo kung paano ang mga tao roon, malalakas ba sila o mahihina? Marami ba sila o kakaunti? Tignan niyo ang lupain, kung ito'y mabuti para sa pagtatanim, at dalhan niyo kami ng mga bunga upang makita namin ang kasaganaan nito." Tahimik na nakinig ang 12 lalaki sa bawat salitang sinasabi ni Joshua. Alam nilang mahalaga ang misyon na ipinagkatiwala sa kanila, at kailangan nilang maging maingat sa kanilang gagawin.
Sa loob ng 40 araw, naglakbay ang mga espiya sa buong lupain ng Kanaan. Tumawid sila sa mga burol, lambak, at mga ilog. Sa kanilang paglalakbay, nakita nila ang napakalawak na taniman ng trigo, mga punong igos na hitik sa bunga, at mga ubasang nagsasabog ng matamis na amoy sa hangin. Napakaganda ng lupain ito, sabi ng isa sa mga espiya, habang pinagmamasdan ang isang punong ubas na puno ng bunga. Talagang ito ang lupaing ipinangako sa atin ng Diyos. Sa kanilang pagbabalik, nagdala sila ng mga bunga mula sa lupain kanilang sinyasat. Kasama sa kanilang mga dala ay malalaking kumpol ng ubas na kailangan pang buhatin ng 2 tao gamit ang isang kahoy na panghampas. Nagdala rin sila ng mga igos at mga granada na nagpahanga sa lahat ng nakakita. Pagdating nila sa kampo, nagtipon-tipon ang lahat upang pakinggan ang ulat ng mga espiya. Una silang nagsalita tungkol sa kasaganaan ng lupain. Ang lupaing aming pinuntahan ay tunay ngang sagana, sabi ng isa sa mga espiya. Naroon ang mga taniman ng trigo, mga punong igos, at mga ubasang matamis ang bunga. Naroon din ang mga granada na napakarami, tanda ng kasaganaan ng lupa. Natuwa ang karamihan sa narinig. Sa wakas, tila natatanaw na nila ang katuparan ng pangako ng Diyos. Ngunit biglang nagsalita ang 2 sa mga espiya, sina Caleb at Joshua. Totoo ngang sagana ang lupa, sabi ni Caleb, ngunit malalakas ang mga taong naroon. May mga bayan silang napapalibutan ng matataas na pader, at ang ilan sa kanila ay higante. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ang kasiyahan sa kanilang mga mukha ay napalitan ng takot at pag-aalinlangan. Paano natin sila malalabanan? Tanong ng ilan. Mabuti pa, bumalik na lang tayo sa Ehipto kaysa mamatay tayo sa lupain iyon. Ngunit hindi nagpatinag sina Caleb at Joshua. Tumayo si Joshua sa gitna ng mga tao at nagsalita ng malakas, "Huwag kayong matakot. Ang Diyos na nagpalaya sa atin mula sa Ehipto ay siya ring magdadala sa atin sa lupain ito. Siya ang lalaban para sa atin." Tahimik na nakinig ang mga tao, ngunit halata pa rin ang takot sa kanilang mga mata. Alam ni Moises na mahirap alisin ang pag-aalinlangan sa kanilang mga puso, ngunit naniniwala siyang sa tamang panahon, makakamtan din nila ang tunay na pananampalataya. Sa kabila ng lahat ng narinig, nagpatuloy ang mga Israelita sa kanilang paglalakbay patungo sa lupain pangako. Bagamat may takot at pag-aalinlangan, hindi nawala sa kanilang mga isipan ang larawan ng kasaganaan na dala ng mga espiya, ang mga ubas, igos, at higit sa lahat, ang mga granada na sumisimbolo sa kasaganaan at pag-asa. Sa bawat gabi, bago matulog, iniisip ng bawat isa ang araw na mararating nila ang lupain iyon. Sa kabila ng mga pagsubok na kanilang hinaharap, nananatiling buhay ang kanilang pag-asa. At sa kanilang mga puso, dala nila ang pangakong isang araw, magiging kanila rin ang lupaing sagana sa lahat. Sa gitna ng mainit na araw sa disyerto, patuloy na naglalakbay ang mga Israelita sa kabila ng hirap at pagsubok. Ngunit sa bawat hakbang na kanilang tinatahak, isang bagay ang nagpapanatiling matatag sa kanilang loob, ang pangakong lupaing sagana sa lahat. Sa kanilang isipan, malinaw ang larawan ng mga prutas na nakita ng mga espiya, lalo na ang granada, na nagsilbing simbolo ng kasaganaan at biyaya ng Diyos. Isang gabi, habang nagpapahinga ang kampo sa ilalim ng mga bituin, nagtipon-tipon ang ilan sa paligid ng apoy. Sa kalagitnaan ng katahimikan, nagsalita si Miriam, ang kapatid ni Moises. Alam niyo ba, simula niya, na ang granada ay hindi lamang tungkol sa kasaganaan. Ito rin ay isang paalala sa atin ng tipan ng Diyos. Nagkatinginan ang ilan sa paligid. Paano naging tipan ng isang prutas? Tanong ng isang bata na nakaupo malapit kay Miriam. Ngumiti si Miriam. Ang granada ay may matibay na balat sa labas, ngunit sa loob nito ay napakaraming buto na magkasamang nakapaloob. Parang tayo, bagaman iba-iba ang ating mga tribo, nagkakaisa tayo sa ilalim ng isang tipan ng Diyos. Tahimik na nakinig ang lahat. Ang simpleng prutas na kanilang narinig mula sa ulat ng mga espiya ay nagkaroon ng mas malalim na kahulugan. Habang patuloy silang naglalakbay sa mga sumunod na araw, lalong naging malinaw sa kanila ang espiritual na kahalagahan ng bawat prutas na kanilang pinapangarap. Ngunit higit sa lahat, ang granada ang kanilang laging binabanggit. Sa bawat oras ng pag-aalinlangan, ang mga kwento ng kasaganaan ay muling nagbibigay ng pag-asa sa kanila. Bakit kaya laging may espesyal na lugar ang granada sa mga kwento ni Moises? Tanong ng isang babae, habang naglalakad sila sa ilalim ng mainit na araw. Ano kaya ang ibig ipahiwatig nito?
Siguro, sagot ng isa pa, ito'y paalala na kahit marami tayong pinagdaraanan, may biyaya tayong naghihintay sa dulo. Sa bawat araw na dumaraan, unti-unting natutunan ng mga tao na ang kanilang paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa pagdating sa isang pisikal na lupain. Ito'y isang espiritual na landas, isang proseso ng pagtitiwala at paghubog ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Sa bawat pagsubok na kanilang hinaharap, natutunan nilang kumapit sa pangakong binitiwan sa kanila. Isang gabi, habang nagkakampo sila sa tabi ng isang mabatong burol, muling nagtipon ang mga tao upang makinig sa kwento ni Moises. Tumayo si Moises sa gitna nila, hawak ang kanyang tungkod. Ang ating paglalakbay ay mahaba, at marami tayong pagsubok na hinarap simula niya. Ngunit tandaan ninyo, ang mga pagsubok na ito ay hindi lamang upang subukin ang ating katawan kundi upang patibayin ang ating pananampalataya. Ang bawat butil ng granada ay isang paalala na ang bawat isa sa atin ay bahagi ng isang malaking plano. Tayo'y nagkakaisa sa ilalim ng tipan ng Diyos. Napalitan ng katahimikan ang paligid. Ramdam ng bawat isa ang bigat ng mga salitang binitiwan ni Moises. Sa kabila ng kanilang hirap at pagod, alam nilang may mas malalim na dahilan kung bakit sila naroon. Kinabukasan, habang patuloy ang kanilang paglalakbay, lumapit si Joshua kay Moises. Moises, marami na ang pagod at nawawalan ng pag-asa. Ano pa ang dapat nating gawin upang mapanatiling matatag ang kanilang loob? Patuloy tayong magtiwala sa Panginoon, sagot ni Moises. Tulad ng bawat butil ng granada na kailangang alagaan upang magbunga, kailangan nating linangin ang ating pananampalataya. Ang kasaganaan ay darating sa tamang panahon, ngunit kinakailangan itong pagsikapan. Sa kanilang pag-uusap, napansin ni Moises na nakikinig ang ilang tao sa paligid. Tumayo siya at nagsalita ng malakas. Ang granada ay simbolo ng kasaganaan, ngunit ito rin ay simbolo ng pagtitiyaga. Tulad ng buto nito na kailangang maghintay sa tamang panahon upang tumubo, tayo rin ay kailangang maging matyaga sa ating paglalakbay. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Ang Panginoon ay kasama natin sa bawat hakbang. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting lumalim ang pag-unawa ng mga Israelita sa espiritual na kahulugan ng granada. Sa kabila ng kanilang pagod at hirap, natutunan nilang maghintay at magtiwala sa tamang panahon. Alam nilang hindi madaling marating ang pangakong lupa, ngunit sa bawat pagsubok na kanilang hinaharap, mas lalo nilang naiintindihan ang kahulugan ng tipan. Sa bawat gabi, bago matulog, nag-uusap ang mga pamilya tungkol sa mga kwento ni Moises. Ang mga bata ay natututo mula sa kanilang mga magulang, at ang mga magulang ay nagkakaroon ng bagong lakas mula sa kanilang pananampalataya. Tatay, kailan kaya natin makikita ang mga granada sa lupang pangako? Tanong ng isang batang lalaki sa kanyang ama. Darating din ang araw na yon, anak, sagot ng lalaki habang hinahaplos ang ulo ng kanyang anak. At sa araw na yon, malalaman natin na lahat ng paghihirap natin ay may dahilan. Sa ganitong paraan, natapos ang isa na namang yugto ng kanilang paglalakbay. Ngunit alam nilang marami pa silang haharapin. Sa kabila ng lahat ng ito, nanatili sa kanilang puso ang simbolo ng granada, isang paalala ng kasaganaan, pagkakaisa, at tipan ng Diyos. Sa bawat hakbang, dala nila ang pag-asang sa tamang panahon, mararating din nila ang lupaing ipinangako. Isang lupaing hindi lamang sagana sa mga prutas, kundi isang lupaing puno ng biyaya at pag-asa. Pagkalipas ng mahabang panahon ng paglalakbay sa disyerto, narating ng mga Israelita ang paanan ng isang bundok na tila ba nakatayo bilang isang matibay na haligi sa gitna ng malawak at tuyong lupain. Ang bundok Sinai. Tumayo si Moises sa unahan ng kampo at naghayag sa lahat, ito ang lugar na itinuro sa akin ng Panginoon. Maghanda kayo, sapagkat dito niya ipapahayag ang kanyang tipan sa atin. Tahimik na nagkatinginan ang mga tao. Ang ilan ay puno ng pananabik, habang ang iba naman ay tila nag-aalinlangan. Ang mga bata ay nagtanong sa kanilang mga magulang, ano ang ibig sabihin ng tipan? Ngunit walang tiyak na sagot ang bawat isa, maliban sa isang bagay, ito ay mahalaga, sapagkat mula sa kanilang paglaya mula sa Ehipto, ito ang unang pagkakataon na muling malinaw na nagpapahayag ang Diyos ng kanyang plano sa kanilang bayan. Sa loob ng 3 araw, naghanda ang mga tao ayon sa utos ni Moises. Hinugasan nila ang kanilang mga damit at nilinis ang kanilang mga sarili bilang paghahanda sa pagtanggap ng kautusan ng Diyos. Sa bawat kampo, tahimik na naghintay ang lahat, at sa 3 araw, isang napakalakas na tunog ng trompeta ang umalingaw-ngaw mula sa kalangitan. Ano yon? Tanong ng isang batang babae, habang mahigpit na kumapit sa kamay ng kanyang ina.
Iyon ang hudyat na dumating na ang Panginoon, sagot ng ina habang nanginginig sa takot at paggalang. Ang bundok ay nabalot ng makapal na ulap, at mula rito ay nagmula ang malalakas na kulog at kidlat na tila yumanig sa buong paligid. Tumayo si Moises sa unahan ng kampo at nagsabi, "Lumapit kayo, ngunit huwag lalampas sa hangganang itinakda, sapagkat banal ang bundok na ito." Dahan-dahang lumapit ang mga tao hanggang sa marinig nila ang tinig ng Diyos na tila dumadagundong sa kalangitan. Sa bawat salita na binibigkas, ang paligid ay parang nyayanig, at ang mga tao ay napaluhod sa takot. "Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo mula sa lupain ng Ehipto, mula sa bahay ng pagkaalipin," malakas na tinig ng Diyos na narinig ng lahat. Sinundan ito ng pagbigkas ng 10 utos, mga alituntuning magsisilbing gabay ng kanilang buhay bilang isang banal na bayan. Habang binibigkas ang bawat utos, nakikinig ng mabuti ang lahat, ramdam ang bigat ng bawat salita. Nang matapos ang pagbigkas, tumayo si Moises at nagsalita sa mga tao, "Ito ang tipan ng Diyos sa atin. Kung tayo ay magiging tapat sa Kanya at susunod sa Kanyang mga kautusan, tayo ay magiging Kanyang bayan, at Siya ang ating magiging Diyos." Bagamat may takot sa kanilang mga puso, napalitan ito ng pag-asa. Ang bawat isa ay muling nakaramdam ng pag-aasam na ang kanilang paglalakbay ay may patutunguhan. Ngunit alam ni Moises na hindi sapat ang pagkakaroon ng mga utos, kailangang maisabuhay ng bawat isa ang mga ito upang maranasan nila ang mga pangakong binitiwan ng Diyos. Matapos ang pagbibigay ng mga utos, muling inutusan ng Diyos si Moises na umakyat sa bundok upang tanggapin ang mga tapyas ng bato kung saan nakaukit ang 10 utos. Habang nasa bundok si Moises, naghintay ang mga tao sa ibaba. Ngunit sa paglipas ng mga araw, unti-unting nawala ng pasensya ang ilan sa kanila. "Nasaan na si Moises?" tanong ng isang lalaki sa kanyang mga kasama. "Baka iniwan na niya tayo rito. Bumuo tayo ng isang Diyos na ating sasambahin, mungkahin ng isa pa. Isang Diyos na makikita natin at makakasama natin." Dahil sa kawalang pasensya ng mga tao, si Aaron ay napilitang gumawa ng isang gintong guya mula sa kanilang mga alahas. Ang mga tao ay nagtipon-tipon sa paligid nito at nagsimulang sumamba, isang bagay na mahigpit na ipinagbawal ng Diyos. Sa tuktok ng bundok, nalaman ni Moises ang ginawang kasalanan ng mga tao. Bumaba siya dala ang mga tapyas ng bato, at nang makita ang ginagawang pagsamba ng mga tao sa gintong guya, galit na galit niyang ibinagsak ang mga tapyas ng bato at nadurog ang mga ito sa lupa. "Bakit ninyo ginawa ito?" sigaw ni Moises kay Aaron. "Wala na kaming magawa," sagot ni Aaron. "Natatakot na ang mga tao na iniwan na tayo ng Diyos, kaya gumawa kami ng isang Diyos na makikita nila." Galit na galit si Moises, ngunit sa kabila nito, nanalangin siya sa Diyos na patawarin ang kanyang bayan. Sa kabila ng kanilang kasalanan, nagpakita ng awa ang Diyos at muling ipinahayag ang kanyang tipan. Sa mga sumunod na araw, iniutos ng Diyos kay Moises na muling umakyat sa bundok upang kunin ang bagong tapyas ng bato. Sa ikalawang pagkakataon, ibinigay ng Diyos ang kanyang mga utos, at sa pagkakataong ito, mas lalo pang naunawaan ng mga tao ang bigat ng kanilang pananagutan. Habang naglalakad si Moises pababa mula sa bundok, napansin ng mga tao na nagliliwanag ang kanyang mukha. Takot at paggalang ang naramdaman ng bawat isa habang nilalapitan nila si Moises. "Ang Panginoon ay kasama natin," sabi ni Moises. "At ito ang kanyang pangako, kung tayo ay mananatiling tapat sa kanya, tayo'y pagpapalain niya at dadalhin sa lupaing sagana sa lahat." Pagkalipas ng ilang araw, nagtipon ang lahat upang pakinggan ang muling pagbabasa ng mga utos ng Diyos. Sa bawat salitang binibigkas ni Moises, tahimik na nakikinig ang lahat, ramdam ang bigat ng bawat salita. Sa pagtatapos ng pagbabasa, muling ipinaalala ni Moises ang kahalagahan ng kanilang pagkakaisa bilang isang bayan. "Tandaan ninyo," sabi ni Moises, "ang bawat isa sa atin ay bahagi ng isang malaking plano. Tulad ng bawat butil ng granada na magkasamang nakapaloob sa isang matibay na balat, tayo rin ay kailangang magkaisa sa ilalim ng tipan ng Diyos. Ang ating pagkakaisa ang magsisilbing pundasyon ng ating tagumpay." Sa pagtatapos ng araw na iyon, muling nagkaroon ng pag-asa ang mga tao. Sa kabila ng kanilang mga pagkakamali, alam nilang kasama pa rin nila ang Diyos. Sa bawat gabi, bago sila matulog, muling binibigkas ng mga magulang sa kanilang mga anak ang mga utos ng Diyos, itinuturo sa kanila ang kahalagahan ng pagsunod at pananampalataya. Habang patuloy silang naglalakbay sa disyerto, dala-dala nila ang mga tapyas ng bato na nagsisilbing paalala ng tipan ng Diyos sa kanila. Sa bawat hakbang, nananatili sa kanilang mga puso ang pangako ng kasaganaan at pag-asa, isang pangakong matutupad sa tamang panahon.
Pagkalipas ng ilang linggo mula nang muling itatag ng Diyos ang tipan sa mga Israelita sa pamamagitan ng pagbibigay ng bagong tapyas ng bato, muling tinipon ni Moises ang mga tao upang ipahayag ang isang bagong kautusan mula sa Panginoon. Sa pagkakataong ito, hindi tungkol sa mga batas na maggagabay sa kanilang pamumuhay ang mensahe, kundi isang detalye ng utos na magpapakita ng presensya ng Diyos sa gitna ng kanyang bayan. Magsisimula tayong magtayo ng isang banal na lugar, sabi ni Moises sa harap ng lahat. Isang tahanan para sa Panginoon kung saan mananahan ang kanyang presensya sa gitna natin. Ang lahat ay nagkatinginan, puno ng pagkamangha. Ito ang tinatawag na tabernakulo. Inilarawan ni Moises ang bawat detalye ng tabernakulo ayon sa utos ng Diyos. Sinabi niyang ito ay kailangang gawin mula sa piniling mga materyales, ginto, pilak, tansong bakal, mga mamahaling tela, balat ng hayop, at kahoy na akasya. Ngunit higit sa lahat, inutusan silang mag-alay ng kanilang mga pinakamagandang ari-arian ng may bukal sa loob. Ang bawat isa na may mabuting puso ay maaaring magbigay ng handog, sabi ni Moises. Ano man ang inyong makakayang ibigay ay magsisilbing bahagi ng banal na lugar na ito. Isa-isa, lumapit ang mga tao, dala ang kanilang mga alahas, mamahaling tela, at iba pang mga bagay na maaaring gamitin sa pagtatayo ng tabernakulo. Ang bawat handog ay ginawa ng may pusong nag-aalay, at sa loob ng ilang araw, unti-unting nakumpleto ang lahat ng mga kinakailangang materyales. Habang nagsisimula ang gawain sa pagtatayo ng tabernakulo, pinili ni Moises sina Bezalel at Oholiab, dalawang lalaking may pambihirang kakayahan sa paggawa ng mga alahas, tela, at kahoy, upang paunahan ang paggawa ng mga bahagi ng banal na lugar. Sa ilalim ng kanilang pamumuno, nagsimula ang maingat na paggawa ng bawat bahagi ng tabernakulo, ang kaba ng tipan, ang altar, ang lampara, at ang kurtina na maghihiwalay sa kabanal-banalan. Ngunit isa sa mga bahagi ng kautusan na labis na nakakuha ng pansin ng lahat ay ang damit ng mataas na pari. Ayon sa utos ng Diyos, ang epod o mantel ng mataas na pari ay kailangang bordahan ng mga granada na yari sa mga telang asul, lila, at pula. Sa paligid ng ibabang bahagi nito, kailangang pagsalit-salitin ang mga bordang granada at gintong kampanilya. Bakit kailangang granada ang ilagay sa damit ng mataas na pari? Tanong ng isang bata, habang pinagmamasdan ang paggawa ng mantel. Ngumiti ang kanyang ina. Ang granada ay simbolo ng kasaganaan at buhay. Kapag isinusuot ito ng mataas na pari, ipinapakita nito na dala niya ang lahat ng biyaya ng Diyos sa atin. Isa rin itong paalala na tulad ng maraming buto ng granada, lahat tayo ay bahagi ng isang bayan sa ilalim ng Diyos. Habang pinagmamasdan ng mga tao ang paggawa ng mantel, ramdam nila ang bigat ng bawat bahagi nito. Ang mga gintong kampanilya ay nagsisilbing paalala na ang bawat pagpasok ng mataas na pari sa kabanal-banalan ay naririnig ng lahat. Ang tunog ng kampanilya ay tanda ng kanyang paglapit sa Diyos para sa kapakanan ng buong bayan. Sa loob ng maraming araw at gabi, patuloy ang gawain sa pagtatayo ng tabernakulo. Sa bawat bahagi na natatapos, lalong lumalalim ang pag-unawa ng mga tao sa kahalagahan ng kanilang ginagawa. Ang bawat pako, bawat tela, at bawat dekorasyon ay ginawa ng may paggalang sa Diyos. Isang araw, habang abala sa paggawa sina Bezalel at Oholiab, lumapit si Moises upang tingnan ang kanilang trabaho. Pinagmamasdan niya ang detalye ng mantel ng mataas na pari, at napansin niyang halos tapos na ang mga bordang granada. Maganda ang inyong gawa, sabi ni Moises sa dalawa. Ang bawat granada ay mukhang totoo, at ang mga kampanilya ay tunog na tunog. Salamat, Moises, sagot ni Bezalel. Sinusunod lamang namin ang lahat ng iniutos ng Panginoon. Habang naglalakad si Moises palayo, napaisip siya tungkol sa kahulugan ng granada sa damit ng mataas na pari. Naisip niya kung paano nito kinakatawan ang pagkakaisa ng bayan ng Israel, at ang kasaganaan na naghihintay sa kanila sa lupang pangako. Tulad ng maraming buto sa loob ng isang granada, bawat isa sa kanila ay kailangang magkaisa upang makamit ang pangakong iyon. Matapos ang ilang linggong paggawa, natapos din ang tabernakulo. Nagtipon-tipon ang lahat sa paligid upang saksihan ang pagpapasinayan nito. Tumayo si Moises sa gitna nila at nagsalita. Ang tabernakulong ito ay hindi lamang isang lugar. Ito'y tahanan ng presensya ng Panginoon. Sa bawat pagkakataon na lalapit tayo rito, alalahanin natin siya ang nagpalaya sa atin mula sa Ehipto at siya rin ang magdadala sa atin sa lupaing ipinangako. Pagkatapos ng kanyang pananalita, isang makapal na ulap ang bumaba sa tabernakulo, tanda ng presensya ng Diyos. Napuno ng takot at paggalang ang lahat, at walang sinuman ang makalapit maliban kay Moises.
Sa loob ng ulap, narinig ni Moises ang tinig ng Diyos na nagsasabing, "Ako'y maninirahan sa gitna ng aking bayan. Sundin niyo ang aking mga utos at pagpapalain ko kayo sa lahat ng inyong gagawin." Sa mga sumunod na araw, naging sentro ng espiritual na buhay ng mga Israelita ang tabernakulo. Sa bawat pagpasok ng mataas na pari, naririnig nila ang tunog ng mga kampanilya, at sa bawat tunog na iyon, naaalala nila ang tipan ng Diyos sa kanila. Ang mga bordang granada sa mantel ng mataas na pari ay nagsisilbing paalala na sila'y nagkakaisa sa ilalim ng biyaya ng Panginoon. Habang patuloy silang naglalakbay sa disyerto, dala-dala nila ang pag-asa na sa tamang panahon, mararating nila ang lupaing sagana sa lahat. At sa bawat hakbang, nananatiling buhay sa kanilang mga puso ang simbolo ng granada, isang simbolo ng kasaganaan, pagkakaisa, at tipan ng Diyos. Sa kabila ng napakahabang paglalakbay sa disyerto, dumating din sa wakas ang araw na kanilang matagal nang inaasam. Tumayo si Moises sa isang mataas na burol, tanaw ang malawak na lupain sa kabilang dako ng Ilog Jordan. Sa ilalim ng liwanag ng araw, makikita ang berdeng mga kapatagan, mga punong hitik sa bunga, at mga burol na tila ba nag-aanyaya sa kanilang pagdating. Sa kanilang harapan ay naroon ang lupang ipinangako ng Diyos, ang Kanaan. Mga kapatid, sabi ni Moises habang nakatingin sa malawak na tanawin. Ito ang lupaing ipinangako ng Panginoon sa ating mga ninuno, kina Abraham, Isaac, at Jacob. Narito na tayo, ngunit ito ay simula pa lamang ng ating bagong paglalakbay. Sa kabila ng tuwa at pananabik ng mga tao, alam nilang malapit na rin ang panahon ng pamamaalam kay Moises. Sa loob ng maraming taon, siya ang naging gabay nila sa kanilang paglalakbay, mula sa kanilang paglaya mula sa Ehipto hanggang sa bawat pagsubok sa disyerto. Ngunit ngayong narating na nila ang hangganan ng kanilang paglalakbay, nalalaman nilang si Moises ay hindi na makakasama sa kanilang pagpasok sa lupain pangako. Isang gabi bago ang kanilang pagtawid sa ilog, tinipon ni Moises ang buong bayan. Ang mga apoy mula sa kanilang mga kampo ay nagsilbing tanging liwanag sa paligid habang nagsalita siya sa kanilang harapan. "Huwag kayong matakot sa inyong tatahakin," wika ni Moises. "Ang Panginoon ang magpapatnubay sa inyo. Siya ang lalaban para sa inyo laban sa mga taong naroon. Huwag ninyong kalimutang sundin ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang magiging susi sa inyong tagumpay." Tumahimik ang lahat habang nakikinig. Alam nilang totoo ang bawat salitang binitiwan ni Moises. Sa kabila ng kanilang takot sa mga darating na laban, ramdam nilang hindi sila pababayaan ng Diyos. Kinabukasan, maagang nagising ang lahat upang maghanda sa pagtawid sa Ilog Jordan. Sa unahan ng kanilang hanay ay naroon si Joshua, ang piniling kahalili ni Moises. Sa likuran niya ay ang mga saserdote na may dala ng kaba ng tipan, isang tanda ng presensya ng Diyos sa kanilang kalagitnaan. Habang lumalapit sila sa pampang ng ilog, tahimik ang lahat, naghihintay sa magiging susunod na hakbang. Sa kanilang harapan, ang tubig ng Ilog Jordan ay umaagos ng mabilis, ngunit sa kanilang puso ay nananatili ang tiwala na tulad ng ginawa ng Diyos sa pulang dagat, muli siyang gagawa ng himala. "Lumakad kayo," utos ni Joshua sa mga saserdote. Sa paglapit ng kanilang mga paa sa tubig, biglang huminto ang agos ng ilog, at nagkaroon ng daan sa gitna nito. Sa lahat ng pagtataka at tuwa, dahan-dahang tumawid ang buong bayan sa tuyong lupa, dala ang kanilang mga ari-arian, at ang pag-asang nagsisilbing ilaw sa kanilang landas. Pagdating nila sa kabilang pampang, nagdiwang ang lahat. Sa wakas, narating na nila ang lupaing ipinangako. Ngunit sa kabila ng kanilang kasiyahan, alam nilang marami pang pagsubok ang darating. Ang Kanaan ay tahanan ng maraming makapangyarihang bayan na kailangang kanilang harapin bago nila tuluyang makamtan ang lupain. "Magsisimula na ang ating bagong yugto," sabi ni Joshua sa harap ng mga tao. "Ngunit huwag kayong matakot. Kasama natin ang Panginoon. Tulad ng pangako niya, hindi niya tayo iiwan o pababayaan." Sa loob ng mga sumunod na araw, sinimulan nilang tuklasin ang mga bahagi ng lupain. Nakita nila ang malalawak na taniman ng trigo, mga ubasang punong-puno ng bunga, at mga puno ng igos at granada na sagana sa bunga. Ang bawat tanawin ay tila nagsisigaw ng kasaganaan, isang paalala na natupad na ang pangako ng Diyos. Habang naglalakad si Miriam sa ilalim ng isang puno ng granada, napansin niya ang isang bunga na hinog na hinog. Maingat niya itong pinulot at pinagmasdan ng mabuti. Napakaraming buto, bulong niya sa sarili. Tulad ng sinabi ni Moises, ang bawat buto ay isang paalala ng mga biyayang ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Lumapit ang kanyang anak at tinanong siya, "Inay, ano po ang kahulugan ng granada?"
Ngumiti si Miriam. Ito ay simbolo ng kasaganaan at pagkakaisa. Tulad ng maraming buto sa loob ng isang prutas, tayong lahat ay bahagi ng isang malaking pamilya na nagkakaisa sa ilalim ng tipan ng Diyos. Ngunit sa kabila ng kanilang kasiyahan sa natuklasang lupain, hindi naging madali ang lahat. Sa kanilang paglalakbay sa loob ng Kanaan, nakaharap nila ang iba't ibang bayan na tumutol sa kanilang pananatili. Nagsimula ang maraming laban, ngunit sa bawat pagkakataon, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pangako. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon, sabi ni Joshua sa kanyang mga mandirigma bago sila sumabak sa isang labanan. Siya ang lalaban para sa atin. Magtiwala tayo sa Kanya. At sa bawat tagumpay na kanilang natamo, lalong lumalim ang kanilang pag-unawa sa tipan ng Diyos. Sa bawat panalo, naramdaman nila ang kasaganaan ng Kanyang biyaya, tulad ng saganang mga buto ng granada na nasa kanilang paligid. Matapos ang maraming tagumpay, nagtipon-tipon muli ang buong bayan sa isang lugar na tinatawag nilang Gilgal. Doon, nagpasalamat sila sa Diyos sa lahat ng Kanyang ginawa para sa kanila, mula sa kanilang paglaya sa Ehipto hanggang sa kanilang pagdating sa lupang pangako. Habang nakaupo si Miriam sa tabi ng kanyang pamilya, pinagmasdan niya ang paligid. Ang bawat isa ay masaya, puno ng pag-asa sa hinaharap. Sa kanyang puso, alam niyang ito ang simula ng bagong yugto ng kanilang buhay, isang buhay na puno ng kasaganaan at biyaya. At sa ganitong paraan, natapos ang kanilang mahabang paglalakbay. Sa wakas, natupad na ang pangako ng Diyos. Ngunit alam nilang marami pa silang haharapin. Sa kabila ng lahat, nanatili sa kanilang puso ang simbolo ng granada, isang paalala ng kasaganaan, pagkakaisa, at walang hanggang tipan ng Diyos sa kanyang bayan. Pagkaraan ng maraming tagumpay sa kanilang laban sa mga bayan ng Kanaan, nagsimula ng manirahan ang mga Israelita sa lupang pangako. Ang dating lupain na kanilang tinatanaw mula sa disyerto ay ngayon ay naging kanilang tahanan. Sa bawat sulok, makikita ang masaganang ani, trigo, ubas, igos, olibo, at higit sa lahat, ang mga punong granada na hitik sa bunga. Isang umaga, habang naglalakad si Miriam sa kanilang bagong taniman, napansin niyang maraming hinog na granada ang nakasabit sa mga sanga ng puno. Maingat niyang inabot ang isa at pinisil ito. Makintab ang pulang balat nito, tanda na handa na itong anihin. "Inay, pwede ba nating kainin ito?" tanong ng kanyang anak habang nakatingin sa prutas. "Anak," sagot ni Miriam. "Ngunit huwag nating kalimutang magpasalamat sa Panginoon bago natin kainin." Lumuhod silang mag-ina sa ilalim ng puno, at nagdasal si Miriam, "Panginoon, salamat sa biyayang ito. Salamat sa lupaing ipinangako mo sa amin. Patuloy mo po kaming gabayan at pagpalain." Sa araw-araw na pamumuhay ng mga Israelita, naging mahalagang bahagi ng kanilang kultura ang mga prutas na kanilang inani. Ang granada, na dati bahagi lamang ng kanilang mga kwento habang nasa disyerto, ay naging isang pangkaraniwang prutas sa kanilang mesa. Sa bawat pagkain, ito'y nagsisilbing paalala ng kasaganaan at biyayang natanggap nila mula sa Diyos. Sa bawat pamilya, ang granada ay hindi lamang isang pagkain kundi isang simbolo rin ng pag-asa at pagkakaisa. Ginagamit nila ito sa mga handaan at pista, at tuwing may espesyal na okasyon, laging may granada sa kanilang hapagkainan. Isang araw ng pista, nagtipon ang buong nayon upang ipagdiwang ang kanilang ani. Ang bawat pamilya ay nagdala ng kanilang mga ani sa gitna ng nayon, trigo, ubas, igos, olibo, at granada. Masaya ang lahat habang naghahanda ng kanilang pagkain. "Ang dami nating ani ngayon," sabi ni Joshua habang tinitingnan ang mga prutas na nakalatag sa isang malaking mesa. "Ito'y tanda na tinupad ng Panginoon ang kanyang pangako sa atin." Sagot ni Miriam. Ngunit higit pa sa kasaganaan ng pagkain, tinupad niya ang kanyang pangakong hindi niya tayo pababayaan. Habang nagsisimula ang pista, nagpasalamat ang lahat sa biyaya ng Diyos. Nagkaroon ng awitan at sayawan, at ang bawat isa ay masayang nagdiwang ng kanilang tagumpay bilang isang bayan. Sa kanilang puso, alam nilang hindi magiging posible ang lahat ng ito kung hindi dahil sa gabay at pag-ibig ng Panginoon. Bukod sa pista, ginamit din ng mga Israelita ang granada sa iba't ibang bahagi ng kanilang buhay. Ang katas ng granada ay ginagamit nila bilang pampalamig tuwing mainit ang panahon. Ang mga buto nito ay hinahalo sa iba't ibang pagkain, at ang balat nito ay ginagamit sa paggawa ng tinain para sa kanilang mga damit. Habang lumilipas ang mga taon, naging bahagi na ng kanilang kultura ang granada. Ang bawat tahanan ay may tanim na puno ng granada,
at sa bawat ani, ginugunita nila ang kanilang paglalakbay mula sa pagkaalipin sa Ehipto hanggang sa kanilang pagdating sa lupaing pangako. Ngunit hindi lahat ay nanatiling maayos. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nagkaroon ng mga hidwaan sa ilang mga tribo. May mga pagkakataong nakalimutan ng ilan ang kanilang tipan sa Diyos, at nagsimula silang maghanap ng ibang Diyos na kanilang sasambahin. Sa kabila nito, nanatiling tapat ang mga pinuno sa paalala ni Moises na huwag kalimutang sundin ang mga utos ng Panginoon. Isang gabi, habang nagtitipon-tipon ang mga matatanda sa nayon, nagsalita si Joshua. Hindi tayo magiging ganito kasagana kung hindi dahil sa Panginoon. Huwag nating kalimutang sundin ang kanyang mga utos, sapagkat kapag tayo'y lumihis sa kanyang landas, mawawala ang mga biyayang ito. Tahimik na nakinig ang lahat. Alam nilang totoo ang sinabi ni Joshua. Sa kabila ng kanilang kasaganaan, may panganib na dala ng pagiging kampante at paglimot sa mga utos ng Diyos. Habang natutulog ang mga tao ng gabing iyon, nagmuni-muni si Miriam sa kanilang naging paglalakbay. Mula sa pagiging mga alipin sa Ehipto, ngayon ay isa na silang malayang bayan na namumuhay sa lupaing sagana sa lahat. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang ang kasaganaan ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng maraming pagkain at ari-arian. Ito'y tungkol sa pagkakaroon ng pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Kinabukasan, maagang nagising si Miriam at nagtungo sa kanilang taniman ng granada. Habang pinagmamasdan ang mga puno, napaisip siya. Tulad ng granada na maraming buto, ngunit nagkakaisa sa loob ng isang matibay na balat, tayo rin ay kailangang manatiling nagkakaisa sa ilalim ng tipan ng Diyos. Sapagkat kung tayo'y magkakawatak-watak, mawawala ang ating kasaganaan. Sa araw-araw na pamumuhay ng mga Israelita, nanatiling sentro ng kanilang buhay ang pananampalataya. Sa kabila ng mga hamon at pagsubok, pinanatili nilang buhay ang mga aral na natutunan nila mula kay Moises. At sa bawat pista at handaan, sa bawat ani ng granada, muli nilang ginugunita ang tipan ng Diyos at ang kanyang mga pangako. Habang patuloy na lumalago ang kanilang mga taniman at dumarami ang kanilang mga ani, nananatiling buhay sa kanilang puso ang simbolo ng granada, isang paalala ng kasaganaan, pagkakaisa, at tipan na magpapatuloy sa mga susunod pang henerasyon. Habang unti-unting nagiging matatag ang pamumuhay ng mga Israelita sa lupang pangako, nagsimula ring lumago ang kanilang panitikan at sining. Sa bawat salinlahi, nagpasalin-salin ang mga kwento ng kanilang paglalakbay sa disyerto, ang mga himalang ginawa ng Diyos, at ang mga aral mula sa kanilang mga ninuno. Ngunit bukod sa mga kwentong ito, nagsimula ring umusbong ang mga tula at awitin na sumasalamin sa pag-ibig, kagandahan, at kabanalan. Isa sa mga pinakatanyag na akda sa panahong iyon ay ang Aawit ng Mga Awit, isang aklat na puno ng mga tula tungkol sa pag-ibig. Sa bawat linya nito, makikita ang malalim na pagninilay hindi lamang sa pisikal na kagandahan, kundi pati na rin sa espiritual na aspeto ng pag-ibig at ugnayan ng tao sa Diyos. Sa isang tahimik na gabi, habang nagtitipon ang ilang pamilya sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagkwento si Ezra, isang matandang makata na kilala sa kanilang nayon. May isang aklat ng tula na nais kong ibahagi sa inyo, simula niya. Ito'y tungkol sa pag-ibig, ngunit hindi lamang ito tungkol sa pagmamahal ng lalaki at babae. Ito rin ay sumasalamin sa pag-ibig ng Diyos sa kanyang bayan. Tahimik na nakinig ang lahat habang binasa ni Ezra ang ilan sa mga talata mula sa Awit ng Mga Awit. Ang iyong mga pisngi ay tulad ng mga granadang nahati na kumikinang sa ilalim ng iyong belo. Nagtaka ang ilang nakikinig. Bakit granada? Tanong ng isa sa mga bata. Ano ang ibig sabihin nito? Ngumiti si Ezra at sinabing, ang granada ay isang prutas na puno ng maraming buto, ngunit bawat buto ay nagkakaisa sa loob ng isang balat. Sa tula, ito'y nagiging simbolo ng kagandahan, kasaganahan, at pagkamayabong. Habang nagpatuloy si Ezra sa pagbabasa, lalong namangha ang mga tao sa lalim ng bawat talata. Hindi lamang ito tungkol sa pisikal na kagandahan ng isang tao, kundi tungkol din sa panloob na katangian, isang kagandahang nagmumula sa kalooban at naglalarawan sa kabanalan ng relasyon ng tao sa Diyos. Sa tuwing binabanggit ang granada sa tula, paliwanag ni Ezra, ito ay paalala na ang tunay na kagandahan ay nagmumula sa loob. Tulad ng maraming buto ng granada na nakatago sa loob ng isang matibay na balat, ang ating kaluluwa ay kailangang puno ng mabubuting gawa at pananampalataya upang maging tunay na maganda sa mata ng Diyos. Nag-isip ang lahat sa sinabi ni Ezra.
Sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, sanay silang nakikita ang granada bilang isang prutas na kanilang kinakain sa pista o inaani sa kanilang mga taniman. Ngunit sa gabing iyon, nagkaroon ito ng mas malalim na kahulugan sa kanilang isipan. Sa mga sumunod na araw, naging usap-usapan sa buong nayon ang mga tula mula sa awit ng mga awit. Sa bawat pag-uusap, lalong lumalim ang kanilang pag-unawa sa kahulugan ng pag-ibig at kagandahan. Ang mga kabataan ay nagsimulang sumulat ng kanilang sariling mga tula, at sa bawat linya, madalas nilang gamitin ang granada bilang simbolo ng kasaganahan at kagandahan. Isang araw, habang naglalakad si Miriam sa kanilang taniman ng granada, nakita niyang masiglang naglalaro ang kanyang mga anak sa ilalim ng mga puno. Napangiti siya habang pinagmamasdan ang mga ito. Naalala niya ang mga salitang binasa ni Ezra noong nakaraang gabi, ang granada bilang simbolo ng kagandahan ng kaluluwa. Lumapit siya sa kanyang mga anak at tinanong sila, "Alam niyo ba kung bakit espesyal ang granada?" "Dahil masarap po ito," sagot ng isa sa mga bata habang kumakagat sa isang piraso ng prutas. "Anak." Ngunit higit pa roon, sabi ni Miriam. Ang granada ay espesyal dahil ito'y puno ng maraming buto, at ang bawat buto ay simbolo ng bawat biyayang natanggap natin mula sa Diyos. Tulad ng granada, ang ating puso ay kailangang puno ng mabubuting gawa at pagmamahal. Sa kanilang nayon, naging bahagi na ng kanilang kultura ang paggamit ng granada sa mga tula at awit. Sa tuwing may pista o kasalan, madalas nilang gamitin ang granada bilang dekorasyon, isang paalala ng kagandahan at kasaganahan ng kanilang buhay. Sa bawat handaan, may granada sa gitna ng mesa, na nagsisilbing paalala ng kanilang mga kwento at aral mula sa kanilang mga ninuno. Habang patuloy ang kanilang pamumuhay, lalong lumalim ang kanilang pag-unawa sa kahulugan ng granada. Hindi na lamang ito isang prutas na kanilang kinakain, kundi isang simbolo ng kanilang pananampalataya at relasyon sa Diyos. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy nilang pinagyayaman ang kanilang mga taniman, hindi lamang upang magkaroon ng masaganang ani kundi upang ipagpatuloy ang kanilang mga kwento sa susunod na henerasyon. Isang gabi, habang nagtitipon-tipon ang buong pamilya ni Miriam sa paligid ng apoy, muling nagsalita si Ezra. "Tandaan ninyo," sabi niya, "ang granada ay hindi lamang tungkol sa kasaganahan. Ito'y tungkol din sa pagkakaisa. Tulad ng mga buto sa loob ng isang prutas, tayo'y kailangang magkaisa sa ilalim ng isang tipan. Sapagkat sa pagkakaisang ito nagmumula ang tunay na kagandahan ng ating bayan." Tahimik na nakinig ang lahat. Alam nilang totoo ang sinabi ni Ezra. Sa kabila ng kanilang kasaganaan, alam nilang mahalaga ang manatiling nagkakaisa at tapat sa kanilang pananampalataya. Sa bawat tula at awit na kanilang ginagawa, patuloy nilang isinasalaysay ang kanilang kwento, isang kwento ng pag-ibig, pananampalataya, at kasaganaan. Sa pagtatapos ng gabing iyon, muling nagdasal ang buong pamilya. Sa ilalim ng liwanag ng mga bituin, nagpasalamat sila sa Diyos sa lahat ng biyayang kanilang natanggap. Sa kanilang puso, nanatiling buhay ang simbolo ng granada, isang paalala ng kasaganahan, kagandahan, at tipan na kanilang ipinapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Sa mga sumunod na henerasyon, lalo pang lumago at umunlad ang mga Israelita sa lupang pangako. Ang kanilang bayan ay naging masagana, at sa ilalim ng pamumuno ni Haring Solomon, narating nila ang ruwak ng kanilang kapangyarihan. Kilala si Solomon sa kanyang katalinuhan, kayamanan, at pagkakaroon ng pusong sumusunod sa Diyos. Sa kanyang pamumuno, itinayo niya ang isa sa pinakamahalagang simbolo ng pananampalataya ng Israel, ang Templo ng Jerusalem. Ang templong ito ay magiging tahanan ng presensya ng Panginoon, wika ni Solomon sa kanyang mga tauhan nang simulan ang pagtatayo. Ito ay kailangang maging marangal at puno ng mga simbolo na magpapaalala sa atin ng kanyang mga pangako. Mula sa pinakaunang araw ng pagtatayo, naging abala ang lahat sa paghahanda ng mga kinakailangang materyales, mamahaling kahoy mula sa Lebanon, ginto, pilak, at tansong bakal. Sinigurado ni Solomon na bawat bahagi ng templo ay gagawin ayon sa tagubilin ng Diyos. Ang bawat sulok ay kailangang maging perpekto, sapagkat ito ang magiging sentro ng pananampalataya ng kanilang bayan. Isang araw, habang binabantayan ni Solomon ang paggawa ng mga haligi ng templo, lumapit sa kanya ang isa sa mga tagapamahala. "Mahal na hari, anong palamuti ang nais mong ilagay sa itaas ng mga haligi?" tanong nito. "Gumawa kayo ng mga ukit ng granada," sagot ni Solomon. "Gawin niyong 2 hanay ng mga granada sa paligid ng mga kapital ng mga haligi. Ang granada ay magsisilbing simbolo ng kasaganaan at biyaya ng Diyos sa ating bayan."
Nagulat ang tagapamahala sa utos na iyon, ngunit agad itong sumunod. Sa loob ng maraming araw, maingat nilang inukit ang mga granada sa ibabaw ng dalawang pangunahing haligi na tinawag nilang Jachin at Boz. Sa bawat granadang kanilang inukit, ramdam nila ang bigat ng simbolismo nito, isang paalala na ang Diyos ang nagsisilbing ugat ng kanilang kasaganaan. Habang patuloy ang paggawa ng templo, naging usap-usapan sa buong bayan ang tungkol sa mga granada na inilagay sa mga haligi. Bakit kaya granada ang piniling palamuti ni Haring Solomon? Tanong ng isang batang lalaki sa kanyang ama habang naglalakad sila malapit sa templo. Ang granada ay simbolo ng kasaganaan at pagkakaisa, paliwanag ng kanyang ama. Tulad ng maraming buto sa loob ng isang prutas, tayo ay nagkakaisa sa ilalim ng tipan ng Diyos. Ang bawat granadang inilagay sa templo ay paalala na ang lahat ng ating tagumpay at yaman ay nagmula sa Kanya. Matapos ang maraming taon ng pagtatrabaho, natapos din ang pagtatayo ng templo. Nagtipon-tipon ang lahat ng Israelita mula sa iba't ibang bahagi ng lupain upang saksihan ang pagpapasinaya ng tahanan ng Diyos. Ang buong paligid ay puno ng kasiyahan at pananabik habang hinihintay nila ang pagpasok ng kaba ng tipan sa loob ng templo. Habang pinapasok ng mga saserdote ang kaba ng tipan sa kabanal-banalan, isang makapal na ulap ang bumaba sa templo, tanda ng presensya ng Diyos. Napuno ng takot at paggalang ang lahat, at walang sinuman ang makapasok maliban sa mga piniling saserdote. Sa gitna ng katahimikan, tumayo si Solomon sa harap ng templo at nanalangin, "Panginoon, Ikaw na nagbigay ng pangako sa aming mga ninuno, tinupad mo na ang lahat ng iyong sinabi. Narito na ang iyong tahanan sa gitna ng iyong bayan. Naway patuloy mo kaming gabayan at pagpalain." Pagkatapos ng panalangin ni Solomon, nagdiwang ang lahat. Nagkaroon ng malaking handaan sa buong bayan, at sa bawat mesa, may mga pagkaing sagana, kabilang na ang mga granada na nagsilbing pangunahing dekorasyon sa bawat hapag. Ang bawat isa ay nagpasalamat sa Diyos sa kanilang kasaganaan at sa pagkakaroon ng isang tahanan ng kanyang presensya. Habang nagkakainan, nag-usap-usap ang mga tao tungkol sa kahalagahan ng granada sa kanilang buhay. "Hindi ba't kahanga-hanga na maging bahagi ng templo ang granada?" sabi ng isa sa mga matatandang babae. Sagot ng isa pa, "Ito'y paalala na ang ating tagumpay ay nagmumula sa ating pagkakaisa at sa ating pananampalataya sa Diyos." Sa mga sumunod na taon, naging sentro ng espiritual na buhay ng mga Israelita ang templo. Sa bawat pista at pag-aalay, naririnig nila ang tunog ng mga kampanilya ng mataas na pari na may bordang granada sa kanyang kasuotan. Ang bawat tunog ay nagsisilbing paalala na sila'y may tipan sa Diyos, isang tipan na kailangang panatilihin at pagyamanin. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, alam ni Solomon na ang kasaganaan ay hindi magtatagal kung ang kanilang bayan ay lilihis sa mga utos ng Diyos. Kaya't paulit-ulit niyang pinaalalahanan ang mga tao na huwag kalimutang sundin ang mga kautusan at manatiling tapat sa kanilang pananampalataya. Isang araw, habang naglalakad si Solomon sa paligid ng templo, napansin niya ang mga granadang inukit sa mga haligi. Pinagmasdan niya ang bawat detalye nito at napaisip tungkol sa kahulugan ng mga ito sa kanilang bayan. Tulad ng granada na maraming buto ngunit nakapaloob sa isang balat, kailangang manatiling nagkakaisa ang ating bayan, bulong niya sa sarili. Kung tayo'y magkakawatak-watak, mawawala ang ating kasaganaan. Ngunit kung tayo'y magpapatuloy sa ilalim ng tipan ng Diyos, walang makakatalo sa atin. Habang lumilipas ang panahon, nanatiling matatag ang templo bilang sentro ng pananampalataya ng Israel. Sa bawat henerasyon, isinasalaysay ng mga magulang sa kanilang mga anak ang kahalagahan ng templo at ang simbolismo ng granada sa kanilang buhay. Sa bawat kwento, paulit-ulit nilang pinaalala na ang granada ay hindi lamang simbolo ng kasaganaan kundi ng pagkakaisa at tipan ng Diyos sa kanyang bayan. At sa ganitong paraan, nagpatuloy ang kanilang kwento, isang kwento ng pananampalataya, kasaganaan, at pagkakaisa na nagsilbing gabay sa bawat henerasyon ng Israel. Lumipas ang maraming taon mula nang maitayo ang templo ni Solomon. Sa kabila ng lahat ng tagumpay, kasaganaan, at katahimikang natamasa ng Israel, alam ng bawat isa na ang mga biyayang ito ay may kaakibat na responsibilidad ang manatiling tapat sa Diyos. Sa bawat henerasyon, isinasalin mula sa mga magulang patungo sa kanilang mga anak ang mga kwento tungkol sa paglaya mula sa Ehipto, ang paglalakbay sa disyerto, at ang pangako ng lupang Kanaan na ngayoy kanilang tahanan. Isang tahimik na gabi sa Jerusalem, nagtipon ang buong pamilya ni Miriam sa paligid ng hapagkainan. Sa gitna ng mesa ay naroon ang isang mangkok na puno ng mga hinog na granada.
Kinuha ito ni Miriam at iniabot sa kanyang pinakamatandang apo. Alam mo ba kung bakit espesyal ang granada sa atin? Tanong ni Miriam habang nakangiti sa bata. Opo, Lola, sagot ng bata habang maingat na tinitingnan ang prutas. Ito'y simbolo ng kasaganaan at tipan ng Diyos. Magaling, sabi ni Miriam. Ngunit higit pa riyan, ito'y paalala na ang bawat biyayang natatanggap natin ay bunga ng ating pagsunod at pagkakaisa. Tahimik na nakinig ang buong pamilya habang patuloy na nagkwento si Miriam tungkol sa kanilang mga ninuno, kung paano sila inalipin sa Ehipto, kung paano sila iniligtas ng Diyos, at kung paano sila dinala sa lupaing pangako na ngayoy kanilang tinatamasa. Habang nagpatuloy ang kanilang kwentuhan, muling nabuhay sa alaala ni Miriam ang mga panahon ng kanilang paglalakbay sa disyerto. Naalala niya ang lahat ng pagsubok na kanilang hinarap, ang gutom, uhaw, at takot sa mga kaaway. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi sila pinabayaan ng Diyos. Sa bawat pagsubok may biyaya. Sa bawat pag-aalinlangan may himala. Naalala ko noong mga bata pa kami, kwento ni Miriam sa kanyang mga apo. Walang araw na hindi kami nagtataka kung paano kami mabubuhay sa gitna ng disyerto. Ngunit sa bawat araw, ipinapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan, sa tubig na bumukal mula sa bato, sa manang bumagsak mula sa langit, at sa mga tagumpay laban sa ating mga kaaway. Lahat ng ito ay paalala na kung magtitiwala tayo sa Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Tahimik na nakinig ang mga bata. Sa kanilang murang edad, alam nilang espesyal ang mga kwentong ito. Ito ang kanilang kasaysayan, ang kwento ng kanilang mga ninuno na nagsilbing pundasyon ng kanilang pananampalataya. Sa mga sumunod na araw, nagkaroon ng malaking pista sa Jerusalem. Ang buong bayan ay nagtipon-tipon sa paligid ng templo upang ipagdiwang ang ani ng taon. Ang bawat pamilya ay nagdala ng kanilang mga alay, trigo, ubas, olibo, at granada. Sa bawat sulok, maririnig ang masasayang awitan at sayawan habang ang lahat ay nagpasalamat sa Diyos sa kasaganaan ng kanilang ani. Sa gitna ng kasiyahan, tumayo si Haring Solomon sa harap ng templo at nagsalita, "Mga kapatid, ipagdiwang natin ang kabutihan ng Panginoon. Sa Kanya nagmumula ang lahat ng ating tagumpay at kasaganaan. Huwag nating kalimutang sundin ang Kanyang mga utos at manatiling tapat sa Kanya, sapagkat dito nakasalalay ang ating kinabukasan." Nagpalakpakan ang lahat at nagpasalamat sa Diyos. Sa kanilang puso, alam nilang totoo ang bawat salitang sinabi ni Solomon. Sa kabila ng lahat ng kasaganang natamo nila, alam nilang ang lahat ng ito ay bunga ng kanilang pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Habang naglalakad si Miriam sa paligid ng pista, napansin niyang abala ang lahat sa pagsasaya. Napangiti siya habang iniisip kung paano nagbago ang kanilang buhay mula noong sila'y nasa disyerto pa lamang. Mula sa pagiging mga alipin sa Ehipto, ngayon ay isa na silang malayang bayan na namumuhay sa kasaganaan. "Lola, bakit po may granada sa bawat mesa?" tanong ng isa sa kanyang mga apo habang hinahawakan ang kamay niya. "Dahil ito'y paalala na ang lahat ng ating tinatamasa ngayon ay bunga ng tipan ng Diyos sa atin," sagot ni Miriam. Tulad ng maraming buto ng granada na magkakasama sa loob ng isang balat, kailangan nating manatiling nagkakaisa at tapat sa Kanya. Sa pagtatapos ng pista, nagtipon-tipon ang buong pamilya ni Miriam sa paligid ng kanilang mesa. Bago magsimula ang kanilang kainan, nagdasal si Miriam, "Panginoon, salamat sa lahat ng biyayang ipinagkaloob mo sa amin. Naway patuloy mo kaming gabayan at pagpalain, at naway manatili kaming tapat sa iyong mga utos." Pagkatapos ng dasal, masayang nagsalo-salo ang lahat. Sa bawat ngiti at tawanan, ramdam ang pagmamahalan at pagkakaisa ng kanilang pamilya. Sa kanilang puso, alam nilang sila'y pinagpala hindi lamang sa pisikal na kasaganaan, kundi sa espiritual na biyaya rin. Habang natutulog ang lahat ng gabing iyon, muling nagmuni-muni si Miriam. Sa kanyang isipan, naalala niya ang lahat ng pinagdaanan ng kanilang bayan, mula sa mga araw ng hirap sa Ehipto hanggang sa mga taon ng paglalakbay sa disyerto, at ngayon ay sa kanilang masaganang pamumuhay sa lupang pangako. Tunay ngang tapat ang Diyos sa kanyang pangako, bulong niya sa sarili habang nakatingin sa mga bituin. At sa bawat butil ng granada, naaalala ko ang bawat biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Sa mga sumunod na henerasyon, patuloy na isinasaulo ng bawat pamilya ang kwento ng kanilang bayan. Sa bawat pista at pagdiriwang, patuloy nilang ginagamit ang granada bilang simbolo ng kanilang kasaysayan, kasaganaan, at pananampalataya.
Sa bawat kwento, ipinapasa nila mula sa isang salinlahi patungo sa susunod ang aral na natutunan nila mula sa kanilang mga ninuno, na ang tunay na kasaganaan ay nagmumula sa pagkakaisa, pananampalataya, at pagsunod sa Diyos. At sa ganitong paraan, nagpatuloy ang kwento ng Granada sa buhay ng mga Israelita. Sa bawat butil ng prutas na iyon, naroon ang kwento ng kanilang paglalakbay, ang kwento ng pangako at pagpapala ng Diyos sa kanyang bayan, isang kwento ng pananampalataya, pag-asa, at walang hanggang tipan. Kung narating mo ang dulo ng video na ito, gusto kong malaman kung sino ang mga tunay na sumubaybay hanggang sa huli. Mag-iwan ng komento gamit ang salitang Granada para malaman ko na nandito ka pa. Maraming salamat sa iyong oras, at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang ganitong content.